So, yun. This one is from Thunderbox. Ito yung usual manual niya. So, tabi na natin to. This is supposed to be a power station. At itong power station na to, supposed to be rin, is pinakamura sa segment niya at sa capacity na meron siya. Okay? Currently, this supports up to 300 watts. Gusto ko yung emphasis yun, kaya binabagalan ko kasi para mas maintindihan nyo na kapag hinanap nyo ang same capacity, same wattage, doble po ang presyo na mahanap nyo sa ganitong category. Okay? So, this one is, again, the Thunderbox 300 Lite Power Station. Malinaw? So, ito yung mga kasama na accessories. Ito yung kanyang charging cable, some mobile adapter, kompleto na. Isang USB lang, meron ka na at least 4 na pang-charge. Ito, pang-router, I believe, or pwede rin sa laptop, depende. This one, mini USB. Ito, hindi ko tanda kung saan to, but some electronics maybe, gadget. And this one is a Type-C. At may pang-5 pa pala. This one is the micro USB. Okay? So, may mini na, may micro pa, at meron pang Type-C. Alright, so kasama po ito sa box ha. And then we have the part din ng charging cable actually. So, dugtungan ito sasaksak dito. So, yeah. Anyway, sabihin na natin yan. Now, konting tour lang tayo sa kanyang feature. So, currently, meron siyang dalawang main outlet. Yes, pwede po kayo magsaksak dito ng appliances. Pero take note din na 300 watts lang po ang kanyang kayang i-handle. So, possible na kaya rito is yung computer nyo, electric fan, your smart TV. Lahat ng smartphones nyo pwede. Some low-powered na rice cooker. Again, low-powered lang. Pwede rin dito. Pero basically, yung pinaka-necessity talaga is yung electric fan at ilaw. Pwede rito. Yes. Alright? Now, isa pa sa pinakamagandang features na meron dito base sa research ko, at tinanong ko na rin actually manufacturer niya, is pwede po siyang i-connect sa ibang power bank. That means, kung meron kayong 12 volts na power bank na available dyan, pwede nyo po siyang idugtong dito and magiging part po siya ng power station na to. Kung meron kayong power station na 12 volts ang capacity, up to 100 amps, pwede nyo pong isaksak dito para maging isang malaking power station siya. Yeah? Sa iba kasi, sa Bluetti at saka sa EcoFlow, propriety. Dapat same brand. Dito, hindi kailangan na same brand, basta 12 volts, up to 100 amps, pwede nyo pong i-connect dito para magvo-volt in sila. Let's volt in! Parang gano'n. Magvo-volt in sila at para maging isang mas malaking capacity na power station. Malinaw yan, pero hindi na natin matitest since wala tayo rito ganong spare na power station na may ganong capacity. Now, what I wanna test right now is yung mga ports or mga at least appliances na nandito sa bahay ng possible na supported niya. Okay? Again, balik tayo sa tour. Nawala ako. Meron tayong USB Type-C rito. Pwede magsaksak po rito ng mga smartphone, kung ano man na supported ng mga gadgets dyan, accessories na Type-C. 3 Type-A, not bad. And then we have 4 na DC ports. Isang DC, dito pag gusto niya i-charge. And ito, supported po niya. Take note lang dito, support ito, solar. So, pwede po siyang i-charge sa solar. Pero yung solar panel nga lang, siyempre, is sold separately. Bibili niyo siya ng hiwalay para ma-charge dito. Pero, look at that. Ready na siya for solar charging. Diba? So, kung pambukid or outing, camping, emergency lang, brownout, bagyo, biglang walang kuryente, solid. Lalo kung meron kayong solar panel, pwede. Tapos yung pinaka-handle niya, ang cute lang, no? Dilaw na dilaw. Talagang, so kahit nag-brownout, no? Siyempre wala kang makita. Ito, kita mo to agad dilaw eh. So, ito po yung specs niya, just in case. Ipasahin lang natin. 300 Lite capacity niya is 12.8 volts to 24 amp hour, 307.2 watt hour. DC output niya 12 volts 5 amps para sa mga USB yan usually. AC output naman niya kaya 220 volts na hanggang 300 watts. USB output 5 volts 3 amps hanggang 15 watts. DC charging 14.6 volts. At ito pa maganda, matutuwa kayo malaman. Again, pinakamura sa category niya, same specs, pinakamura ito is Life PO4 or lithium iron phosphate po. Yes! At pure Cinewave po ito. So hindi kayo magkaka-problem dito pagdating sa longevity at dami ng life cycle niya. Pwede nyo siyang i-charge pa ulit-ulit. Okay? And speaking of price, since kanina po binabanggit yung price na yan, is ang price po nito is nasa
5,000 to 6,000 pesos, depende po kung makukuha nyo ito ng sale, lalo ngayong June. I believe meron silang sale ngayong June. Check nyo na lang sa kanilang Lazada and Shopee store. Iwan ko dyan ang link sa video description or pipin ko sa comments, or maybe nandito sa Shopee na floating dito sa screen. Check nyo na lang. I hope mabili nyo ito ng mura. Yes, 5,000 to 6,000 pesos lang. Pag sinulat kayo 5,000. Pero pag hinanap nyo to sa ibang brand like Bluetti, EcoFlow, nasa 12,000 to 18,000 pesos po. So, doble at higit pa. This same capacity. Yun. But anyway, turn on natin. You know, LCD display din naman. So, currently meron tayong 71% capacity at wala pa may isasaksak. So, test na natin to ngayon. Let's go! Try natin unang test, yung pinaka-common na pinagagamitan. Usually ng mga work from home ito o kaya mga mahilig magtrabaho on the go and gusto nila meron silang parang UPS style. Pwede po kasi ito, I think, kung kakayanin niya to. Pero I believe naman kaya niya. Imposible naman. 300 watts lang to eh. At best na kukonsumuhin itong dalawang to. Tansya ko mga 100 watts ito. Ito mga 100 watts din. So mga 200 plus watts. Kasama na itong mouse, keyboard, speaker, so on and so forth. And let's go. Let's try natin. So, nandito lahat sila nakasaksak. Turn on muna natin saglit. And buksan natin ito. Turn on. Kumukonsumo na agad siya ng mga 20 watts. Ilaw pa lang yung bumukas. So, try natin i-on na siya. Medyo nag-power on na rin yung ng konti. Pero wala pa yan. Technically, parang pasok pa lang yan ng kuryente. So, yun. Let's see. Yan, turn on na. Ka-on na siya. Umakyat na tayo sa 80 watts. 100 watts. 70, 80. Check natin, wait lang. Yun, nagbukas. Okay, so mukhang kaya naman niya ang PC so far. Umabot tayo ng 139, 150 watts. Umiikot. I hope nakikita nyo na malinaw yun. Okay, buksan ko lang tong PC. Let's see kung kaya niya. Pero currently naglalaro tayo sa... Pwesto lang natin ng konti. No? Naglalaro tayo currently sa 130 to 140 watts. So, open tayo ng konti ng mga web browser. Multiple na natin. Dire-diretso. Mga 5 siguro sabay-sabay. And finally, pang-5 tab is let's go for Netflix. You know. So, naka-open siya ng sabay-sabay. Yup. And play tayo. Example, my leadership style is 80-20. Okay. And then... stable siya sa 100 watts. So 100 to 100, nag-90 pa nga. So bumaba ng konti, nag-i-stable na siya. Currently, how about, habang naka-on yan, yung mga browser natin, is try natin play ng isang game. Okay? Hopefully, kaya. Try natin itong Need for Speed Carbon. Dapat, kayanin mo. Kayanin mo. Hi, I'm Emmanuel Vaucher. Yan. So, stable siya again sa 100 watts. This is the good part sa sa mga mini PC. Hindi ganoon kalakas sa kuryente pero ito paano nakakalaro ng mga not so heavy games. What happened? What happened, Bella? Bumaba siya ng 60. I'm Emmanuel Vaucher. The moves that you and your... Okay. Okay na tayo. Quick challenge. Quick race. How about this one? Let's go accept. Oh. Still currently naglalaro sa 90 to 100. Ano naman so far, okay? Wait, tasan natin ng konti ang graphics. Parang slightly pixelated siya. And then, what else? Okay, now we're talking. Okay, nakatingin ako ito. Nagpa-fluctuate siya sa 100 to 110 watts. Kaya, mini PC. In fairness, hindi siya umakit ng 120. Also the time 90 to 100 FPS. 110 pinakamataas. 110 FPS sa pinakamataas. And napag-iwanan lang ako. So kaya-kaya po ng PC. At least itong mini PC ko. And I think sa malalaking PC up to 200 watts at least. Kaya pa rin. Kasi remember,
ang kaya ng power station to is hanggang 300 watts. So kaya po as UPS, uninterrupted power supply, just in case lang na kunwari gamit nyo to outdoor for your online, or kaya biglang nag-brown out, hindi agad mamamatay yung PC nyo kasi meron kayong salong ganito na power station. But anyway, tapusin ko na to dito, lipat tayo sa iba. Again, kaya niya. Try naman natin doon sa aking Smart TV na 55-inch. Last time kasi hindi kinaya yun ng hindi kinaya ng isang power station na 3,000 na tinest natin. This one, think ko kayang-kaya na to. Kasi yung last time yata is, I believe, 100 watts lang yun 150 watts, something like that. This one, 300 watts, much better compare sa last time. Okay? So, kaya po. Pinakamataas na na-reach na lang is 110 watts, at least while gaming and habang may naka-open sa background ng mga tabs from Google Chrome. So, kayang-kaya po, no problem for that. Okay, now malinis na tayo. So, again, kaya, pinaka-burst niya at nung nag-turn on tayo, nung turn on natin yung PC, ang pinakamataas niya kanina is 180. But that was so quick, 1 to 2 seconds lang, and then went down to 120, 110 watts. And yung usual na gamit, eto ngayon, wala naka-open. Naglalaro lang siya sa 60-70 watts. Not sure kung kita. Wait, let me show you para malapit. Currently, naglalaro sa 70 watts habang naka-on lang siya. Open speaker, naka-open, and naka-open. May ilaw pang naka-open dito. So, and then that PC. Okay, so kaya po sa as UPS. Just in case na gusto niyo na siyang gawing UPS. Try naman natin sa ibang mga appliances naman. So, ngayon, tinatry ko naman siya ngayon. Yes. So, this is the TV. Yep. Yeah. Bigger screen. So, currently, kumukonsumo siya ng 70-100 watts. Turning on pa lang naman kasi. So, mamaya, I think, mag-i-stable yan. 100 watts. 107. Nabawasan kanina, no? From 71% to 66%. So, 5% ang nakonsumo natin dun sa PC kanina. Right now, try natin mag-open ng isang, naglalaro lang tayo sa 100 watts. So, kayang-kaya po niya ang Smart TV. Last time yung ginamit natin yung power station, hindi niya kinaya. Hanggang boot lang ng power ng TV, ng Google lang. Then, ayaw tumuloy. Hindi kaya. But this one, kayang-kaya. And 100 watts lang ang nakukonsumo niya out of 300 watts. So, 100 watts, pinaka siguro. Try natin mag-play para sure. Ayun, umakit siya sa 120, 130, 130. So, kapag nag-play na, may piniplay na kayo na umakit siya ng 130. At least ito sa, sa aking TV, Smart TV. So, yun, 130, 135, 136. Sabihin natin 140 watts ang nakukonsumo niya. Alright, kaya? Sisiu. And nabawasan ng 1% for what? 2 to 3 minutes na natin ginagamit. So, kayang-kaya, sisiu. So, charging tayo ngayon, no? So, yun, sa 30% charge naman natin siya ngayon. Tingnan natin kung gaano kabilis. But, reading sa kanyang power adapter, this supports, yung output is 14.65. So, mga around 70 something, 73 watts, no? Correct me if I'm wrong, may ako sa mate. Pero, nasa 70 watts yung kanyang, base dito sa output. Yeah. So, bali, sabihin natin, to be safe, around 70 watts yung charging speed niya. So, gano'n kaya kabilis ma-full charge from 30% to 100%. Nag-start tayo ng 10:20. Okay, balikan kita after 10:20. Okay, so kababalik lang natin. Kanina pa daw pala siya full charge, around 12. So, kung 10:20 tayo nag-start, mga 2 hours din pala. So, late na ako nakabalik kasi may pinuntahan ako na wala sa isip ko. Currently, alauna na ngayon eh. O mag-alas-2 na nga. Pero kanina pa daw to, past 12. So, let's assume siguro estimate na lang natin. 2 hours. Okay? 2 hours siya bago ma-full charge, or 2 hours may get just to be safe para ma-full charge siya. So, okay naman. So, okay na po yan. Kasi yung pinakauna ko dating Blue Yeti na same, yung 300 watts din, that was 5 to 6 hours bago siya ma-full charge. Yeah. Pinakamabilis ko niya around 4 hours, but that was around 50% lang nabawas ko. So, this one,
From 30% to 100%, 2 hours. So, a bit better. Faster siya actually. Not to mention na mas mura ng Dihama. Like 50% lang yung pinaka-price niya compared sa kina Bluetti EcoFlow na naglalaro ng 12 to 16,000. This one, okay, take note ko lang why na-impress ako sa kanya. Kasi nga po, this is just around 6,000. And kapag nakuha mo pa to ng by voucher or sa sale nila, I believe bumababa siya. Nakita ko kasi ito last time. Around 5,000 lang. This one, may 300 watts ka na. Good for basic appliances. At least hanggang 300 watts na maximum. Electric fan, smart TV, PC, laptop. What else? Ilaw. Ilang electric fan na magagawa mo sa 300 watts? 4 hanggang 6 na electric fan. Okay? Or 2 electric fan, tapos tadtarin mo na ng puro ilaw. Basta hindi lalagpas ng 300 watts. Makikita nyo naman dito kapag nag-charge kayo, diba? So, not bad. Pwede na to. Solid na to. Not to mention na ang battery nito is lithium iron phosphate. Up to, binasa ko actually yung pinaka-description niya dun sa product description niya sa manufacturer. Nasa 2,000 mahigit po ang life cycle pala nito. Not 1,500, 2,000 life cycle. Provided na inaalagaan nyo at maayos yung ginagamit ng inyong Thunderbox 300 Lite. Okay? Kung interesado kayo, iwan ko yung link dito sa video description or pipin ko sa comments or better yet, meron dito itong floating dito sa gilid, sa corner ng video, yung Shopee. Minsan maganda po ang binibigay dyan na discount, malaki ang discount. Check nyo dito. Tap nyo lang tong video, tap nyo yung screen para lumabas yung Shopee floating tag dito. Yan. Dito. Baka makuha nyo na mas mura pa sa sinasabi kong 6,000 or even lower than 5,000. Maybe lang naman. Solid. Kung naghahanap kayo ng murang power station na lithium iron phosphate na at 2,000 life cycle pa ang kaya. Supported pa ang solar charging. Kung meron kayong solar panel, at least hanggang 100 watts na charging. Kaya po niya sa solar. Based sa product description din po yon. Again, pwede. And also, kung meron kayong 12 volts na power station, pwede nyo pong i-connect dito. Dito, isasaksak lang dito para mas lumaki ang capacity lalo nito. Supported po niya, okay? Any brand. So, doon lang. Again, kung interesado kayo, iwan ko link nito sa video description. Kita nyo naman, nakasulat pa yan, Lithium iron phosphate. This is Rain Manguera. I'll talk to you again soon.